Na mabuti nang malaman nila na minsan isang gamo-gamo ang hindi natakot humarap sa agila. Mula sa pelikulang Minsan Isang Gamo-Gamo. Pearly shells from the ocean shining in the sun, covering the shore. Sila si Mang Carlos at Aling Teresita, ang itinuturing na pinakamatandang mga fan na nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. Mula pa sa tawag ng tanghalan noong 1967 kung saan nagsimula ang career ni Ate Guy, nakasubaybay na ang dalawa. Kaya naman hindi pwedeng mawala sila sa pagdiriwang ng ika-64 na kaarawan ni Ate Guy. Mula nung araw, at kita nyo naman, bata pa rin naman ako ngayon, 49 lang. Oy, 49 hindi naman. Ay nandito pa rin sila at talagang hindi nila pinapabayaan kung ano yung mga dapat na ibigay sa akin para nila mapasaya ako. Lalo na ngayon na kaarawan ko at talagang pinaghandaan nila ito. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, isang magandang regalo para kay Ate Guy ang unti-unting pagbuti ng kondisyon ng kanyang lalamunan. Nasira ang kanyang boses matapos magkaproblema sa isang cosmetic enhancement operation sa Japan. Kung sakali na maoperahan ako, sa tulong pa rin ng UNTV, ni Kuya Daniel at ni Brother Eli, na sila po ang lahat ng gumagastos sa lahat ng pagpapacheck up ko. May lalo po akong natutuwa sapagkat baka madali na ang sinasabi natin o hinihintay natin na makakanta muli ako. Sakaling tuluyan ng gumaling, mayroon lang napiling awit si Ate Guy na unang kakantahin. Siyempre, ang pasasalamat sa Diyos ang dapat kong unahin para kantahin, sapagkat kung di naman dahil sa tulong ng ating Panginoon ay siguro wala ito ngayon, walang tao na tutulong sa akin para makakanta o makapagpa-opera. Last na lang sa akin. Kabilang sa mga dumalo sa birthday party ni Ate Guy ang kaibigan nitong aktor na si Menji Covarrubias, award-winning screenwriter na si Ricky Lee at ang kanyang bunsong anak na si Kenneth. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.